United Kingdom may pamasko sa Pilipinas. Ang mga makabagong asset na ito na inyong nakikita sa larawan ay mula pa sa United Kingdom at nakatakdang dumating sa bansa. Wow na wow! Ito ay gagamitin ng Philippine Army para sa kanilang mga operasyon sa mga lugar na mahihina ang tulay o walang tulay upang mas madaling makapasok ang mga tropa ng gobyerno. Nako, sa mga nagtatago sa kabundukan o sa ang mangliblib na lugar, bumaba na kayo. Our negotiating team, formal negotiating team led by Undersecretary Pablo Lorenzo, has left this morning to start the formal round of negotiations with Japan. Delegado ng Pilipinas tumungo na sa Japan para simulan ang negosasyon ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Japan. Ito ang daan para sa puwersa ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas na magpatrolya sa West Philippine Sea, Kalayaan Island Group at maging sa Philippine Rise. Kung merong mang nagsabi na mahina pa rin, aba Canada gusto na rin magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas o kulang pa ba? Ayos na. Tapang talaga ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro, mga bansa sa ASEAN, hinalaan na bantayan at huwag pumayag sa ginagawang expansionism ng China. Bago matapos ang taong 2023, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga makabagong military equipment para sa Armed Forces of the Philippines. Sa pagkakataong ito, parating na rin sa Pilipinas ang mga dry support bridges na nakalagay sa isang military truck. Ang proyektong ito ay bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 na binili pa ng Pilipinas sa bansang UK. Ang dry support bridges ay gagamitin ng hukbong katihan ng Pilipinas o Philippine Army. Sa tulong ng mga makabagong kagamitang ito, mas madaling mapasok ng mga military assets ng Philippine Army ang mga liblib na lugar sa bansa ng mas mabilis. Kaya sa mga kababayan nating naligaw ng landas, habang may oras pa, bumaba na kayo sa kabundukan at bumalik sa gobyerno. Good news mga kabayan, deal para sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Japan. Mga pag-uusap at negosasyon sinimulan na. Umalis na ng Pilipinas ang mga delegado nito papuntang Japan para simulan na ang unang round ng negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement. Our negotiating team, formal negotiating team led by Undersecretary Pablo Lorenzo, has left this morning to start the formal round of negotiations with Japan. Paano ba kahalaga ang Reciprocal Access Agreement na ito? Ito lang naman ang magsisilbing legal na batayan para sa dalawang bansa kapag pumasok na ang kanilang mga sundalo sa teritoryo ng isa't isa para sa joint military exercise. Sinabi ng kalihim ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas, kapag meron na tayong Reciprocal Access Agreement sa Japan, makikita na natin mga kabayan ang mas madalas na joint patrol ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force sa West Philippine Sea at sa iba pang mga nasasakupan ng Pilipinas. Ito yung isa sa pinakamagandang balita mga kabayan dahil kapag meron na tayong Visiting Forces Agreement sa Japan, ang Pilipinas ay mas lalakas pa ang depensa sa tulong ng puwersa ng Japan. Japan na rin ang magiging ikatlong bansa na mayroong Visiting Forces Agreement ang Pilipinas. Sa palig naman ng Japan, ito ang kauna-unang Visiting Forces Agreement o Reciprocal Access Agreement sa isang bansa sa ASEAN. Ito ang magbibigay daan upang magsanib puwersa ang Amerika, Australia, Japan at Pilipinas upang magpatrol, bantayan at siguraduhin ang seguridad sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Mas lalong hindi na tayo kayang maliitin ng China dahil hindi lamang Amerika, Australia at Japan ang gustong maging opisyal na kaalyado ng Pilipinas. Canada gusto na rin magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Pilipinas at Canada ay inaasahan ang pagpirma sa isang Mutual of Understanding para sa isang defense cooperation ngayong darating na Enero ng taong 2024. Ang deal na ito ay magbubukas ng isang pagkakataon para sa isang Visiting Forces Agreement. Kapag nangyari ito mga kabayan, ito na rin ang magiging kauna-unahang VFA ng Canada sa isang bansa sa Asia bilang nakatuon sa Indo-Pacific region. Ang Visiting Forces Agreement ay magbibigay daan upang magkaroon ng joint patrol ang Pilipinas at Canada sa West Philippine Sea at sa iba pang teritoryo ng Pilipinas. Ganito kahalaga sa Amerika, Australia, Japan, Canada ang Pilipinas. Tapang talaga ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro, mga bansa sa ASEAN, binalaan na bantayan at huwag pumayag sa ginagawang expansionism ng China. The Honorable
Gilberto C. Teodoro Jr. We are beset in this country by the force of greater powers seeking to expand their reach and influence into our national sovereignty and territory. And thus the Philippines struggles once again in accordance with international law, the generally accepted principles of law, political and moral foundational precepts in order to secure not ours, but our future generations' prosperity, peace, and freedom. Thus, we also seek the understanding and support of our ASEAN brethren, particularly those who have sacrificed their lives, their blood, and their individual futures for a greater good. The liberty of your countries, the freedom from the use of bigger and mightier countries of brute power in order to force themselves on what is national territory, national sovereignty, and the rights of our future generations. We are facing the same threats again in a different guise. Different actors once again threaten our individual securities, and if one member of ASEAN security is threatened, then collectively we open the door for further expansionism by others who we do not want. As a colleague in the ADMM said, and I will not name him, he was asked, what is your problem? What is your greatest threat? When you wake up the next day and you have a neighbor that you do not expect to be your neighbor. That is what will happen if we do not collectively stand up for our rights pursuant to the rules-based international order. And why am I telling you this? Because if we disregard the signs of the times and we fail to act collectively, and you fail to exercise your influence on your current leadership in order to act as one, then your individual struggles may have been for naught, which we do not want to see. Then again, you use our examples too of your individual struggles not to repeat the mistakes that our leaders made in the past. Laban Pinas.